Okay, ito na naman tayo sa isang makabuluhan na pagbigay ng mensahe sa inyo para alam niyo yung kung saan kayo tatayo, isisigaw o sisigaw doon. Siyempre dito tayo sa totoo, yung nagsasabi ng totoo. Marami akong napanood sa mga video na ina-upload sa YouTube na ang nakikita ko lagi mukha ni yung nangako ng libreng kuryente ng konsumong 2,000, libre na yung panot, yung member ng kulto ni Manalo, si Panot dyan, yung malaking mata. Sus Mariusip. Halos lahat nandoon siya, puro sa kanya lahat ang entablado, puro salita niya, puro ang niya, gusto niya lagi itutok yung kamera sa kanya, siya lang magsasalita, siya lang magaling. Sus, paano ka magaling, lawyer ka, grabe. Ano mo, ito si Marcolita gustong paimbestigahan yung sinabi ni Saldico, yung chairman ng appropriations. Ay sus, tako alam, total napapag-usapan ito si Saldico dahil sa kanyang mga video na in-upload at nakikita natin yung kanyang yung kanyang muka magkaiba, yung isa panot, yung isa may buhok pa, pero yung damit iisa lang. So hindi nagbihis yun sa 6 na video niya na in-upload, hindi siya nagbihis, tuloy-tuloy yun. Yung isa panot, yung isa may buhok. So saan daw yun in-upload daw? Parang doon lang daw yan sa Shangri-La, dyan sa Idsa show, di ba may Shangri-La dyan? Doon lang daw yan sa sabi nila. Pero itong si Saldico, tao talaga ito ni Duterte. Oo. Kasi ito yung testigo niya, yung kinuha ni Marcolita na testigo, yung si Orly Gutesa na Marines, yung nagbasa ng affidavit niya na hindi niya sa ulado, na si Marcolita ang nagbibigay sa kanya ng nagpapaliwanag si Marcolita sa mga sinasabi ni Orly Gutesa. Nung mabulatlat yung kanyang siyempre kung baga nabulatlat yung kanyang biodata, nagtatrabaho pala ito sa Office of the Vice President at naging bodyguard ni Sara Duterte. So yung ikaw, kunyari ako si PBBM o kayo si PBBM, kukunin nyo na bagman yung pagkakatiwalaan nyo, yung tiwalang-tiwala ka na kahit mapitpit man ng bayag niyan, na pag nahuli napitpit ng ang bayag niyan, hindi magsasalita yan, hindi kayo sisigaw niyan na ikaw yun, na ikaw ay may pakana. Siyempre may tiwala ka ron sanggang dikit kayo baga akong bahala sa'yo, wag kang doon yun sa Office of the Vice President nagtatrabaho at naging bodyguard ni Sara at lumitaw doon sa Senado para mag-witness tungkol doon sa mali-malitang mga pera na pinadi-deliver daw ni Saldico. Nutusan ni Saldico na i-deliver doon sa bahay ni Michael Yang ang natumbok niya, imbis na Diamond Hotel doon i-deliver kasi nandun si Romualdez sa Diamond Hotel, napunta doon sa bahay sa Malacanang daw, sa bahay ni Michael Yang. Ikaw
pagkakatiwalaan ka ni BBM sa ganun, eh, hindi ka naman niya bodyguard, hindi ka nagtatrabaho sa ano, sa Office of the President. Doon ka nagtatrabaho sa Office of Vice President at bodyguard ka ni Sara. So ang pagkakatiwalaan ka ni Bongbong Marcos, natural hindi. Hindi ka gagawing bagman. Gagawin kang bagman ni Sara Duterte. Ikaw ang uutusan niyan na maghakot ng mali-malit ng pera. Diba? Galing kay Saldico, ihati doon kay Romualdez. So, fabricated. So, ang lumalabas, iisipin ninyo, itong yung bagman, si Gutesa, bagman ni Sara Duterte. Siya ang kumukubra, ang di-deliver ng pera doon kay Sara Duterte. Hindi kay Romualdez o kay PBBM. Kasi matigat kay. Saka nagtiwala si Sara sa iyo. So lahat nung itong mga ano na to, isipin nyo. Anong kinalaman nito? Ni PBBM dito kay ano mo, ididikit mo si Gutesa, hindi ka nagtatrabaho sa Office of the President. Hindi bodyguard ni Bongbong Marcos. Pagkakatiwalaan niya, naggagawin kanyang bagman. Kung meron mang kickback galing doon sa mga insertion, 100 billion insertion, insertion ni Bongbong Marcos, sus, Ginoo, doon yun sa, siyempre, doon ka sa boss mo, doon ka magde-deliver, ganun yun. Kaya ito naungkat, protector si Marcolita nitong mga nangurap sa gobyerno, kasi matutuntun kung sino ang madadamay diyan, masasagasaan. Isa na yan, lahat yan madadamay, pati yan si Amy Marcos. Kaya nga nagngaw-ngaw ito sa yung pala madadamay din pala to, kasi sabi nung alam ko, may napanood akong video na alam ko na mayroon kang tinatanggap. Ikaw ang Reyna sa Northern Luzon, sa Pogs, sa Pogo. yung illegal na ginawang legal ni Dicom. Tapos ban niya Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nag-init. Doon nagsimula yung init, yung paninira kay Bongbong Marcos, sirain lahat. Kinagalaw yung mga galamay, yung mga nasa Senado, sa Kongreso, sa iba pang ahensya ng gobyerno, para tirahin, sirain. Wala sila makita. Pag inimbestigahan, natutumbok doon sa mga, siyempre, doon sa mga kurap sa gobyerno. Sino bang kurap sa gobyerno? Yung nangutang ng 7.6 trillion na paggawa ng mga tulay na kulang sa bakal, hilaw ang simento, kaya bagsak. At yung pumirma ng nagpawalang visa ng 9-year ban sa mining, Digunggong. Grabe sa katindi sa pangungurako. Siyempre, siya nga ang consultant ni GMA ni Gloria Macapagal Arroyo. Isa yan sa consultant ni Gloria, si Digong, noong si Gloria pa ang Pangulo. Ngayon, nung naging Pangulo siya, para dire-diretso ang pagkamkam, palitan si Bongbong ni Sara. Para sa totoo lang, ang pasimuno nitong kaguluhan dito sa ating bansa, sa mga magulong rally na ito, mga Duterte. Kasi nga, sa kasakiman nila, sa kapangyarihan, gusto nilang, siyempre, takot-takot palang ginto ang nakuha nito, sabi ni Peebles, yung bakla.
yung bumaliktad na vloggers, Duterte. Ngayon PBBM na nagsibalat ng katarantaduhan. So may mga ginto pala itong si Duterte na nakuha sa ibang bansa niya yun. Grabe ang korupsyon. Ngayon sasabihin nyo si Bongbong Marcos magnanakaw. Sana ang proyuba nyo. Si Bongbong Marcos bangag, adik. Sana ang proyuba mo, magkaakusa ka. Patunayan mo. Magbigay ka ng video, ng dokumento na magpapatunay sa at susuporta sa aligasyon mo. Yung magsasalta ka lang yan, kwento lang, maniniwala kami. Maniniwala. Lalo na yung mga gustong makita ang totoo. Di ba? Ikaw rin, kayo rin, mga alam ko, mga nag-iisip din kayo, yung gusto ninyong tuklasin yung katotohanan. Huwag kayong magpabudol dun sa mga gusto lang manira, yung gusto lang umuko para tuloy-tuloy ang grasya. Di ba? Yun lang. Hanggang sa muli. Suportahan nyo sana ang channel ko para naman magkaroon tayo ng maganda pang gagawin sa ating mga kababayan, sa ating mga mahirap na komunidad sa liblib na lugar, mga remote areas na kailangan natin puntahan at magbigay ng kaunting tulong para iparamdam sa kanila na may mga Pilipinong kapwa Pilipino na handang tumulong pa rin sa kanila. Like, share, comments my videos at pa-subscribe na rin po. Salamat.